guys, you're in a nutshell with me, Ina. Kapag kayo ay nag-a-apply, gumagawa ng profile sa anumang provincial nominee program, syempre, ang inaabangan nyo dyan, yung tinatawag na Certificate of Nomination. Pag nakuha nyo yan, ito na. Okay na ako. Practically feeling nyo approved na kayo. Well, this case that we're gonna talk about will tells us na hindi pa sure yan kahit na meron na kayong certificate of nomination. Because the story na we will talk about, binawi po ang kanyang certificate of nomination ng Saskatchewan. So, SINP ito. Bakit binawi? Aba, nag-umpisa sa isang sumbong. Alam kong gusto-gusto nyo yan pag nakakarinig kayo ng mga ganyang storya. Sige, puntahan na natin, no? Ito ulit, ang ating suking immigration. Go ahead, Go ahead. Drink your coffee. It's okay, ako din, Alam niyo naman. Okay, ang ating suking immigration lawyer, Lou Jansen Dagzalan. Hello again, Lou. Hello po, everyone. Ayan. So ako ngayon lang ako nakarinig, sa totoo lang, ng ganitong nangyari, Lou. Binawi yung certificate of nomination. Ako hindi, sadly. Tsaka hindi lang sa certificate, kasi ito provincial to. May mga cases din na pati PR mismo, PR na sila. So, pwedeng i-revoke or i-vacate ang kanilang permanent residence. Halimbawa, na-obtain nila yung PR nila through fraudulent means. So, pwede pa rin. Okay. Sige, puntahan na nga muna natin to. This is a court decision. Pero ang paliwanag sa akin ni Luno, parang this is like equivalent to an RTC court. Yan. Sa Pilipinas, Regional Trial Court. In Saskatchewan. Ito, okay? Bago lang tong decision na ito, July 10, 2020. Yeah. Okay. Sige, iso-shortcut ko na lang po yung storya. May applicant. Yan. Nag-apply siya sa SINP. Na-issuehan na po siya ng certificate pero withdraw when merong nag-raise ng isang misrepresentation issue against the applicant. Okay. Ano tong misrepresentation na yan? Pupuntahan natin, no? Yung anonymous email, imagine, na sinend sa immigration officer or immigration office ng Saskatchewan. PNP officer. PNP officer. Okay, ng Saskatchewan. Supposedly, I think this, Well, yung procedure history niya is, nakuha niya na yung nomination niya. In process na yung PR application niya. Tapos nung natipan yung PNP officer sa Saskatchewan, in-email ni Ate Girl sa PNP, si Kuya Tito sa IRCC, at sabi ni Kuya Tito, paki-suspend kasi iniimbestigahan namin for potential misrep. So, sinuspend. Tapos itong Saskatchewan, ito na, pinadalan siya ng sulat. Yan. This is an anonymous email dated June 15, 2023. Basically, guys, okay, sinasabi, may ina-alert yung Saskatchewan immigration officer na ito daw ang applicant umano gumamit ng isang unauthorized representative in India. In-identify pa dito yung firm, Travel Jockey. Ngayon dito sinabi na yung Travel Jockey na yan, marami yang tinutulungan ng mga applicants sa India. Niloloko kayo dyan sa Canada dahil binibigyan niya lahat ng mga faking dokumento na kailangan. Basically, yun ang sinasabi. Okay? Fake experience, fake diplomas pa yata fake college degree, fake bank statement, etc. So, in-alert na gumamit yan ng Travel Jockey Agency. Okay? Now, binalikan po yung application ni applicant at nakita doon na wala po siyang dineclare na representative. Doon siya parang hinabol, no? Basically, Lou. Maliban sa, ang nakakaloka dyan, maliban sa hindi niya dineclare, yun na nga, unauthorized pa po itong Travel Jockey. Okay? And also, meron pang angulo dito, Lou. Wait, let me see. Nakita sa Facebook page nung Travel Jockey na nag-post sila nung pangalan ni applicant, congratulations to our client dahil na-receive na daw, parang in process na. The plot thickens. The plot thickens talaga. May mga ganong storya pa. Of course, pinadalahan po yung applicant ng tinatawag na PFL. Bakit ganito? And the applicant denied it. Hindi daw niya alam, baka daw ginamit lang ang kanyang pangalan. May ganon pa
let me know kung ginamit yung pangalan ko ng isang kumpanya na hindi daw siya aware. Yeah. But anyway, ang ending po, hindi. Kinatigan po nung judge ng court na to yung naging decision ng SINP na bawiin ang kanyang certificate of nomination. Again, ongoing na po yung kanyang pag-process ng kanyang PR. Mm-hmm. Guys, this is such an interesting case. Hindi ko na lang na-detalye lahat, pero meron pa diyang parang part of the investigation, Lou, na-track yung IP address ng applicant. Sa tuwing siya ay nagsasubmit ng mga application daw, mga documents siguro, nakita nila na it's the same IP address being used by other suspected clients of Travel Jockey, na yun na nga, iniimbestigahan po lahat sila. Yes. Nag-umpisa yung investigasyon yata sa bandang Nova Scotia, di ba? Mm-hmm. Parang ganun. But anyway, i-sidebar natin yung IP address na yan kasi may pwede rin akong i-share kasi hindi lang naman sa Saskatchewan ang gumagawa ng tracking and analytics na yan for integrity. Pati yung IRCC mismo, mas creative pa sila. Pero yung main points kasi na itong kaso na to is very interesting kasi ayun nga, it really revolves around the issue of procedural fairness. Kasi kung may issue na inire-raise ang gobyerno sa iyo, and in this case, it is the government of the province of Saskatchewan nga, sinabi na, huy, hindi mo dinisclose yung representative mo and you must have. So, doon sila tinechnical, di ba? Kasi, di naman sinabing na meke ka ng dokumento o na meke ka ng experience. Hindi. Kinuha nila sa pinaka-low-hanging fruit. And from a prosecutorial perspective kasi, paminsan yung pinaka-low-hanging fruit, it's enough from the perspective of the state, di ba? So, yun yung ginawa nila. So, sabi nga niya, nung binigyan siya ng procedural fairness letter, hindi nga daw niya alam kung ano yung pinagsasabi nila. So, hanggang sa umabot na sila sa litigation nga, dahil ni-refuse eventually yung, ni-revoke yung kanyang certificate of nomination at as a result, na-refuse ang kanyang permanent residence application na at that time suspended, di ba? Kasi yun naman ang basehan ng PR application mo, yung nomination certificate. So yun nga, dinemanda nila ang government of Nova Scotia, na Saskatchewan. Yun nga na hinahabol nila na i-restore ninyo yung certificate, etc., etc. Because procedurally unfair and defective yung decision. At ang kanyang claim nga daw ay hindi nga daw siya binigyan ng enough specificity or specifics dun sa kanilang akusasyon. Kasi kung isipin niyo to from a criminal perspective, kapag kayo inakusahan na nagnakaw, halimbawa, merong obligasyon ng Estado, whether ito yung Pilipinas through the fiscal or whether through Canada, through the Crown prosecution, na magbigay ng tinatawag na disclosure of evidence. Ano ba yung pinangahawakan ng Estado na ebidensya laban sa iyo? At kung hindi kayo satisfied na specific enough yung kanilang evidence laban sa iyo, pwede kang sumuplong or sumumbong sa korte, sa judge na, uy, judge, hindi ko alam kung ano yung charge, hindi klaro, ganun, di ba? Kasi ito yung mga constitutionally protected rights. Pero tandaan natin, wala po tayo sa criminal law. So, pagdating po sa procedural fairness, sa administrative law, meron pong obligasyon ang Estado, ang gobyerno, in this case, ang decision maker, na bigyan kayo ng information about their accusation or concerns. Ang tanong dito, hanggang saan? Kailangan ba full disclosure ito? Sabi dito sa desisyon na to, and sadly, karamihan ng mga desisyon na nakikita namin sa iba't ibang korte sa Canada, whether provincial ito or federal, ayun nga, very deferential ang mga judges na sinasabi na it is important to share the information so that the person can basically respond adequately. Pero hindi nila sinasabing full. So, ibig sabihin, hindi full disclosure, hindi rin sinasabi kailangan super specific, but it must be adequate so that the person has the ability to respond. In fact, merong isa pang decision, Patel v. Canada, not too long ago, madalas ko rin ginagamit na ito for my procedural fairness arguments, na dapat respetuhin ang participatory rights ng isang individual na inaakusahan nga or nire-raise ng concern. So, ibig sabihin, kapag in-accuse ako na, huy,
parang peke ata yung mga dokumento mo. So parang, okay, the burden is on me to, yun, sinabi mo, ikaw yung decision maker. Pare, Ina, to sinabi mo sa akin, Lou, parang peke yung mga dokumento. Patunayan mo nga na hindi to peke, parang gano'n. Exactly. So, paano ko patutunayan kung hindi ko alam kung anong dokumento yung ibig mo sabihin? So, ibig sabihin, kailangan yung accusation mo, yung request mo for information, specific enough. Sabihin mo ngayon dun sa letter mo, specifically have concerns about your transcripts. Halimbawa, di ba? Or in this case, I have concerns about your use of a representative na it turns out we have evidence na gumamit ka ng representative at hindi mo dinisclose. So yun nga, nangyari dito sa case na to, sabi nga niya, hindi ako gumamit. Tapos yun nga, isa pang marites at drama, turn of events, or the plot thickens dito sa diba? Dan. Dito sa case na to is, meron palang data breach itong province of Saskatchewan. Pwede ba yun? Can they do that? Yung They tried. address factor. Honestly, I'm not sure hindi ko alam baka ang IRCC may special authority ba to monitor IP addresses of applicants? They can. Kasi ito very clear sila, di ba? We have open source data that shows na meron ngang concerns itong aming integrity team about your potential use of an undisclosed representative, di ba? So, to use that kind of evidence, ito yung tinatawag naming extrinsic evidence. Ibig sabihin, parang third party, hindi siya parte ng body ng ebidensya na itong universe na ino-operatan ng applicant at ng government. But rather, for example, nakakuha siya ng third-party source through their integrity department na, itong IP na to, nagmamatch dun sa application na to, ano yan. So, extrinsic evidence yan. The case law in Canada is divided. It's not settled law, unfortunately. Merong body of case law or jurisprudence na nagsasabi na kapag extrinsic evidence, officers have a duty to disclose this. Meron namang kabilang banda ng case law at this particular case belongs to this second branch na hindi kailangan i-disclose yung specifics, but rather, you need to just respect the participatory rights. Ibig sabihin, kailangan adequate. So itong si ate girl in this particular case, talagang in fairness sa kanya, nilabanan niya. Nag-effort siya. Binisita niya yung site nitong, anong pangalan ng ito pakita natin Nag-effort siya talaga para patunayan na hindi ko kilala yan. May ganun Travel But jockey, again, guys, diba? we don't know the truth, honestly. No? Pero, ito, nag-send siya ng affidavit wherein she detailed investigative steps she took regarding Travel Jockey. Okay? Yes. Nakita daw niya yung Facebook page. Sinulatan niya yung owner ng Travel Jockey na kung ako ay kliyente mo, pakita mo sa akin yung resibo, kung may documents daw siya regarding her file, etc. Pinuntahan din daw niya yung physical office. Sabi dito, she visited Travel Jockey's physical premises. The individuals he spoke to said he was unable to answer questions about how her application was associated daw with Travel Jockey. May ganun, ano? Dito ko naiinis, Ina, kasi basically what the officers are trying to do is like prove the negative na hindi ka gumamit ng representative. Ina, how do you prove a negative? Diba? So, in fairness kay ate girl nga, pinuntahan niya yung agency at sinulatan niya, nag-declare siya ng affidavit nga under oath na ito yung mga ginawa ko. She did her part in a way, right? In a way, yes. Pero ang problema nga dito, what else could have she done, no? Na magsasatisfy? Which is precisely the point, right? Like, nasaan ang goalpost nito? So, in other words, yung problema natin with immigration at the federal level and at the provincial level, from a perspective of procedural fairness, they're expecting perfection from you. Yeah. Pero at the same time, hindi perfect yung kanilang standards pagdating dun sa goalpost. Ano ba yung specific item na kailangan ninyo to address a procedural fairness concern? So parang hindi fair. Very lopsided yung decision. And ito nga, tanda natin, RTC level nga, di ba? Court of King's Bench, nasa original jurisdiction pa. Pero pwede pa sila mag-appeal. And I really hope that the person who fought this has the resources and the right lawyers to actually take this up at the Court of Appeal of Saskatchewan. Kasi I think there is something here that is appealable talaga. And of course, dito, ang kalaban natin is most people will just move on with their lives. And on top of it,
to litigate is not cheap. Alam naman natin yan. Lalo na sa appeal level. Kasi kailangan mo nang kumuha ng mga talagang hasado at experienced appeal lawyers. Nag-aakit na kayo sa Court of Appeal. So, ang lesson dito, I think ang pinaka-key takeaway dito, before tayo mag-sidebar doon sa IP address, kapag kayo may procedural fairness letter, 2 points actually. Pag kayo may procedural fairness letter, ingat po kayo. Kasi ngayon talaga, lalo na talagang kinikitil nila yung numbers sa Canada. Kasi alam naman natin yung levels plan, di ba? Dahil kinikitil nila yan, expect ninyo na maghihigpit pa sila lalo. So that's point number 1. Kapag may PFL, lawyer up. Talagang labanan nyo na kagad at huwag kayong makatubili dahil kapag napakaliit na bagay, ito, undisclosed representative lang. But from their perspective is major. Hindi lang siya napakaliit, di ba? Sino ba yung beauty queen na nagsabi major? Anyway, naalala mo yun, di ba? Si Janine Togonon. Siya ba? Janine Togonon. Hindi ko na rin maalala. Basta may major. Hindi lang siya major, kundi major, di ba? Yeah. So, pangalawang punto dito is, bukod sa PFL defense, kailangan talaga, yung application pa lang nyo, kailangan sigurado at malinis talaga. Kailangan perfect. Kasi nga, sabi ko kanina, di ba? Their expectation, their standards na in-expect from applicants is it must be perfect. Which is, I think, unfortunate because nakikita ko yung mga decisions nila, puro sablay madalas. Sorry, nahiya naman ako. Tapos biglang mag-expect ng perfection from the clients, di ba? Lou, baka tanongin nila, bakit hindi ka convinced, Lou, na baka nga nag-avail itong si applicant ng travel jockey? Or on the other end, no, guys, naisip ko din, baka naman talagang may iba ding kalakaran itong travel jockey. Hindi ko na alam. Alam mo, so many things could be happening. Pwede naman. Pero from a perspective of legal analysis lang, exclusively, sasabihin ko talaga na procedurally unfair to. And yung cascading effect niya, yung epekto niya sa mga iba dyan na papasok pa lang sa pag-a-apply, is ito yung mga prinsipyo ng procedural fairness na inilalatag ng korte, iba't ibang korte sa Canada, na in effect, kapag kayo mismo ang nagkaroon ng problema, kayo mismo ang sinakdal ng gobyerno, abay, ito yung mga prinsipyo ninyong babalikan na very problematic and lopsided against you, di ba? So, doon ako nag-aalboreto, kumbaga. Actually, ang hirap talaga. Pag-isipan mo yung simple situation that happened. You were accused of something you didn't do. Diba? Wala kang nananahimik ka sa buhay mo. Sinabi na, ikaw, dinaya mo tong ginawa mo. Patunayan mo na hindi mo dinaya. Diba? Paano mo gagawin na hindi ka dinaya? How do you prove a negative? How do you prove a negative? Yun na nga, exactly. Yung how do you prove a negative. Anyway, okay, yung IP address, no, last na lang, Luke. That is concerning to me. I mean, I really didn't know that they have that level of access to you, the applicant. Titignan nila nasan ka anong IP address mo. Like, what information do they derive with that kind of data kapag nalaman nila? When do they use it? Security analytics for program integrity. So, hindi lang sa provincial level ito, lalo na sa federal level, mas matindi sila sa risk assessment unit or RAUs ng bawat visa office. Meron sila mga analytics, tinitignan nila ang IP address, tinitignan nila ang inyong credit card na ginamit. May mga kaso ngayon na napag-usapan nga natin off-camera, Ina, na may 10 applicants na hindi magkakakilala. Tapos ginamit nila same credit card for the application, diba? So, hindi siya conclusive and smoking gun proof na meron kayong ginagamit na unauthorized representative, but it leads to triggering an investigation. So, pina-flag ang file. Ganon. So, for example, ako in my practice, I use our company credit card to submit applications on behalf of our clients. But that's fine because my credit card number, the firm's credit card number, is actually flagged under immigration system and associated with a licensed representative, diba? So, ingat po talaga sa choice of representative. Ngayon, meron mga situation, and especially in developing countries, pagdating sa credit card, hindi naman lahat may credit card, di ba? Mas sa Pilipinas, di ba? Paano kung GCash? Hindi naman tumatanggap ng GCash ang IRCC, di ba? Binigay mo yung cash dun sa iyong consultant, siya nagbayad. Or pupunta ka sa isang, halimbawa, bayad center, di ba? Pwede naman makigamit ka ng credit card doon. Abutan mo sila ng cash, makikigamit ka ng credit card. Napaka-inosente, di ba? So, ito yung mga typical situations sa mga developing countries na sana i-account ng IRCC. Pero
to be fair, fair din naman, fair game for them to investigate common credit cards sa mga hindi magkakilala. Kasi hindi naman siya conclusive, pero to investigate, fine, do it. Tapos syempre, i-join nila yan sa datos, iba pang datos. Kaninong browser, anong IP address, gumamit. Paano kung lahat kayo nasa internet cafe, di ba? Tapos sabay-sabay, halimbawa, caregiver program, di ba nag-party kayo sa isang internet cafe, halimbawa. Tapos yung isa nagbi-Bitcoin, halimbawa. Tapos, yun nga, so, sabay-sabay kayo nag-submit, syempre shared IP yung net, di ba, nung internet cafe. So, automatic bang flag ito na fraud or may undisclosed representative ka? Not necessarily, di ba? So, pero indicia siya, indicator na pwedeng may something going on. May mga ganyang bagay na ginagawa ang immigration, pati geolocalization, ginagamit na rin nila ina. Saan ba nanggagaling itong application na to sa mundo, di ba? Meron din, ginagamit nila. Habang nasa portal ka, yung bagong portal ng IRCC, they can track how many minutes you're spending on a particular file. Wow. Diba? They do that. That's part of their analytics. Kasi ginagawa na yun ng Google eh. Anong gamit mong browser, Ina? Ako Chrome ang gamit ko or Safari. Diba? Chrome collects those data. Yeah. Kaya nga, diba, parang do you accept cookies, for example? Yeah. Yun. Lahat yun, ano? Pang-track pala nila yan, ano? Pang-track nila. Yes Mouse pa naman ako behavior. na sige, I accept. I try to refuse everything. Ay, nako. Okay, well anyway, alam nyo guys, by the way, I have a hunch mukhang may audio glitch na naman tong episode namin ni Lou. Pagpasensohan nyo na, I don't know where it's coming from, but yeah, I'll try to talk to Lou about it and trace it from my end, ano. But for now, as always, Lou, thank you for that insightful discussion. Sana meron muling natutunan ang ating viewers. Sana IRCC din may natutunan. Okay, sige, dito na po natin natapusin ang episode na to. We'll see you guys in the next one. Yung contact information po ni Lou yung gumagapang sa baba if you wanna get in touch with him. Okay, bye everybody!